guys, for today's video, kasama ko pala si YP, hatid ko sa kanyang work. Pag-usapan natin yung kung paano nakapunta dito si YP. Kasi yung una kong vlog, ang sinabi ko naman doon nung pumunta kami dito. Ngayon, nandito si YP para maklarify niya yung mga information na mga sinabi ko doon at saka ano yung ginawa niya kung paano siya nakapunta dito. Ayan YP, ano ba yung ginawa mo dito nung nung pagpunta mo dito? Ano yung Paano ano yung mga ginawa mo, yung mga paperwork? Kasi yung tito ko, Tito B-Boy and Tita Fanny. Ayan, shoutout sa iyo. Salamat po sa inyo at po. dahil sa tulong ninyo, andito po kami sa Canada. Yeah, in-sponsor ako ng tito ko and Tita Fanny. Tapos, kasi nung time na yon, nag-ascend sila ng LMO pa nung tawag nun, Labor Market Opinion. Ngayon, LMIA na siya. Ngayon, yung bago, LMIA na. Pero Lamia ang tawag nila. Lamia, pag Pilipino. Tapos yun, kasi direct hire ako, no agency siya. So, direct, walang agency dinaanan. So yun, umabot din siya ng almost 2 years kasi nanganak. Kinasal, nanganak. Oo, kinasal kami noon at saka nagbuntis na siya. Kaya medyo nadili-dili po yung pagpunta niya dito sa Canada. Kaya, ayun, so umabot siya ng almost 2 years. Yeah. Kasi 2012 pa yung processing. Nung kinasal ako, pinalitan yung apelido ko, ginawang Gamiao, and then nabuntis. Yun. Kaya nadili ulit. Tapos nabuntis ulit siya nung bunso namin. Nadili ulit siya. Pero after nung nanganak siya nung aming bunso, 3 months lang. Ang bilis nung na-approve ka agad yung visa niya na papunta dito, yung working permit. Kasi medical ako nung buntis. At saka yung pathway mo is caregiver, di ba? Caregiver, under caregiver program. Yeah. Tapos yun yun nga, pumunta ko dito. Kakapanganak ko lang dito kay bunso, 3 months old pa lang siya. Tapos yun, direct hire. Mabilis lang. Direct hire, walang agency, di ba? Yeah. Walang agency noon. Tapos nung naman, pagpunta ko naman dito. DIY nung ni Tito Bibo yan sa kanya, Tito Panya. Yeah. DIY nila kasi lahat nasa online. Nandun na lahat yung forms, tapos i-send mo yun. Basta yun lahat Tapos na. direct na siya sa sa immigration ata yun. Nakalimutan ko na basta na. Meron ka pang mga English test nun, di ba? Yeah, may yung speak English test may and then speak test medical. Yeah, kailangan Yeah. Pinatandaan ko yun kasi sinamahan kita nun. Yeah, nung time na yun, yung speak test, 7 months old pa lang nun si Amber. Tapos after nung mag-speak test, nabuntis naman ako. 8 months si Amber, buntis na pala ako nun. Kaya na-delayed lang yung Na-delay, pero mabilis talaga yung process noon. Yun yung kagandahan nung time na yun kaysa i-compare mo nung ngayon kasi sa sobrang dami na ng tao dito, especially dito sa Ontario, sobrang dami na, crowded na siya, kaya medyo kino-close na nila yung mga sa temporary worker, yung mga PR nga pahirapan na ngayon eh. Tapos nung dito naman, nung pa-apply ko sa kanila kasi umabot din ako ng almost 3 years din bago nakapag-apply ng PR. Oo, mga 3 years din yun, di ba? Almost 3 years. Tapos yun anong tawag dito, mabilis lang, pero kumuha na ako ng agency nung time na yun. Yeah. Nagbayad na ako ng agency. Yeah, agency, pero ilang pagkapasa mo nung 1 month, di ba? 1 month lang, bilis lang. 1 month, tapos PR na siya. Kasi ang ginawa ko kasi, may old pathway, tapos may new pathway. Pwede pa ako sa old pathway. Kaya lang, mas pinili ko yung new pathway kasi sabi nila mas mabilis. Yeah. Kaya yung new pathway, ang ginawa ko noon is nag-IELTS. Not IELTS pala, kasi may tawag din self-PIP yung ginawa ko. Yeah, English test din yun. Tapos upfront medical. Yan, upfront medical, yun na yung sinasabi ko. Nag-medical ako upfront, tapos nag-medical din kayo. Medical din kami ng upfront sa Pilipinas na. Oo, tapos kaya yun, mabilis siya, mga less than a month. Basta Bilis nga kasi pag send ko nung passport sa embassy, within 1 month meron na kami noon. Kaya mga December ko sinend, January nakuha ko na-receive ko na yung passport na may visa. Saka yun nabigay na sa amin. Pero at saka lumipad na kami noon ng February, di ba? Yeah, kung yung mga kasabayan ko na yung old pathway, yung application nila, umabot ng ilang months bago na PR. Pero ako, new pathway, mabilis lang. Yeah. Kaya, kasi yung old pathway, ang pagkakaiba nun is regular siyang application, wala siyang English test, wala siyang self-PIP or IELTS. Ako kasi nag-IELTS ako para mas mabilis. Kaya ayun, 1 month lang, PR na. So nakasunod sila agad, then yun na. Ayun, dito na kami. Tapos yung sa susunod nga palang video na gagawin po namin, ay di-discuss naman natin, pag-uusapan natin yung kung paano naman si YP kumuha ng tirahan bago kami pumunta dito, paano niya na nag-prepare para pagpunta namin dito, bumili ng mga gamit, yun, paano nakatipid. Kasi dahil nga sa mga processing noon ng mga papers namin, talagang sobra, grabe.
Said na Said. Drain na Kasi drain. Hanggang talaga, ngayon, drain pa rin. Wala Said pa rin na Said pera. talaga. Kasi ang daming, ano yan, ang dami Ginastos. talagang ginastos nun. So, guys, salamat sa panonood ninyo at sa inyong suporta. Huwag ninyong kaalimutan, like, comment, and share, subscribe, and follow na rin po sa aming page. Bye-bye!